So hello mga kol, welcome back na naman sa ating YouTube channel. So ngayon mga kol, pakita natin yung ating Mazda Scram Wagon Sporty Edition K6A engine, 660cc. Meron itong maximum power na 64 horsepower at saka meron itong maximum torque na 103 Nm at 3,500 RPM. So check natin mga kol kung ano yung setup ng ating unit. So yung presyo nito is 315,000 all in po. So check natin, yung kulay ng ating unit is metallic blue. So naka 3 layer headlights na po siya mga kol. So gusto nang may-ari na lagyan ng every wagon sa harap. So Mazda logo, then Sporty Edition grills. So ito yung fog lamp natin. So original po sa mga DE64W at saka DJ64W. So meron din tayong steel bumper dito. Ayan, so fully tinted po yung unit natin, low rope. Ayan, so makita din natin dito meron siyang fender light. Ayan, so naka 14 inches Japan original mag wheels din with brand new tire. So 165 by 60 R14 yung gulong natin mga kol. So auto fold yung side mirror natin mga kol. Ayan, kompleto po siya sa rain visor. Ayan, so meron tayong window trim dito, stainless po yan. So meron din tayong chrome na handle dyan mga kol. Ayan, so dito makita natin sa likuran meron tayong spoiler original sa mga DE64W. Ayan, so buo po yung kanyang back glass. Nakatayo po yung tail light natin. Ayan, so meron tayong third light dito. Wiper dito sa likuran, Mazda Scram na logo dito. Ayan, so yan makita natin dito. Ayan, so chrome na po yung ating back door handle. Ayan, so dito rin sa dulo ng ating back door is naka chrome na po yan. So original po yan sa mga DE64W na mga sporty at saka Samurai Edition. Ayan, so dito rin meron tayong mga body kit. Ayan, so meron tayong plate holder para hindi mabend yung plaka natin. Then meron tayong dalawang camera. Isa is sa dashcam natin, yung isa din sa ating stereo. So dito makita natin yung color white natin mga kol. Yan po ay reverse sensor natin. Ayan, so dito sa likuran mga kol, ayan makita natin yung ating upuan. Ayan, so meron tayong third set left and right. Ayan, so at the same time pwede natin yung gawing storage box. Plastic na po yung cover natin sa ating mga gilid. Ayan, so dito brand new yung matting natin, brand new yung ceiling natin mga kol. Ayan, so brand new din yung door pads natin dito. Ayan, so check natin dito, double power slide po yung unit natin mga kol. Ayan, makita natin, so nakalabas po yung auto step natin. Then ayan, power slide din sa right side. Long press lang natin yung button natin dito para makita natin. Ayan, so makita natin mga kol, captain seat na po yung unit natin. Meron tayong headrest, meron tayong armrest, meron din siyang cup holder. So brand new din yung matting natin dito mga kol. Ayan, so ang kagandahan sa mga ganitong upuan mga kol is pwede natin yan i-move forward, then pwede natin i-move atras. So yan yung kagandahan. So nakabalot na po siya ng plastic dito mga kol. So dito rin sa may maliit na butas na to, nandito yung ating jack, tie rings, at saka dito naman yung riser sa ating jack. Ayan, so meron namang mga secret pocket or yung lagayan ng mga documents kung ano yung gusto natin na ilagay dito. Ayan, dito makita natin yung cover natin mga kol is bago na din. So lahat ng door pads natin basta DE64W is bago na yung door pads natin. So dito naman makita natin yung ating main power window switch. Ayan, so yung ating auto fold. Ayan, so yung power window left and right functional. Check natin. Ayan, so dito naman sa likuran, ayan, so functional lahat. Ayan, so auto fold. Ayan, function. And then try natin yung ating retract. Ayan, so functional, taas then baba. Then sa kabilang side naman, ayan, so pag tutunog na po yan mga kol, ibig sabihin po is full
adjust na po yung ating mirror. Ayan, so dito naman makita natin yung ating auto step switch, power slide on switch, din yung ating left and right na power slide. Ayan, so right side, then dito yung ating left side. Ayan, so meron din tayong child lock dyan sa gilid mga kol. Ayan, pakita natin yung child lock natin. Ayan, so ito yung child lock natin mga kol. Pag nakababa po yan mga kol, hindi po yan ma-open sa dito sa loob, dito lang sa labas ma-open. Dapat nakaangat po yan. Pero kung meron tayong mga bata, pwede natin yan ibaba for safety po sa kanila mga kol. Ayan, so dito rin makita natin yung ating fog lamp switch. Ayan, so yung dashboard natin is back to original po yung kulay. Yan po yung reverse sensor natin na indicator. Dito natin makita yung ating sensor. Ayan, so mag-ano po yan, tutunog po yan pag malapit na po tayo mabangga. Ayan, so naka 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera po ito mga kol. Naka Android, yung naka dashcam po yan. So full screen po yung dashcam natin. So left and right na sun visor kompleto. Then meron namang ilaw dito. Then meron tayong lagay ng sunglasses dyan. Ayan, so Mazda. Ayan, so si Mazda at saka Suzuki basta wagon pareho lang po yan mga kol. Si Mazda lang yung naging dealer doon sa Japan, pero yung gumawa is si Suzuki. Ayan, makita natin dito, yan po yung kanting panel gauge. Yung panel gauge natin is yung odometer reading is 76,042. Ayan, so ang kita natin dito yung ating indicator sa park, reverse, neutral drive, 2 at saka L. Sa power steering indicator, yung ating check engine indicator, yung nag-blink naman is yung ating auto step indicator pag nakalabas po yung ating auto step. Ayan, so yung battery indicator natin, din yung oil indicator natin. So makita din natin dito yung ating overheat indicator. Ayan, so dito makita din natin yung ating overdrive switch. So yung overdrive natin mga kol, ibig sabihin is 4 speed po yung ating transmission mga kol. Gagamitin natin yung ating overdrive pag halimbawa papatayin natin yung overdrive natin pag gustuhin natin na mag-overtake para mag-change yung ating transmission from 4 speed 4th gear to 3rd gear. So para kailangan natin ng mas power na engine at saka mas mabilis. Ayan, so patayin natin, then on natin pag nakalagpas na tayo sa inovertikan natin para smooth yung takbo natin, hindi maingay yung ano natin kasi naka 4 speed po siya. Ayan, so kita natin dito yung ating upuan sa harap. Ayan, so meron siyang headrest, armrest, meron siyang cup holder dito, then meron siyang extra lagayan. So dito naman makita natin yung ating hazard switch. Ayan, aircon switch natin. Ayan, so yung auto natin. So dito naman yung glove box natin. Ayan, so dito brand new yung mating natin. Parking brake pedal, brake pedal din yung ating accelerator pedal. So double check natin dito. Ayan, so yan po yung ilalim natin. So yan po yung makikita sa ilalim natin mga kol. Ayan, so dito naman tayo. Check natin yung ating makina. So paandarin din natin yan. Ayan, so ito yung makina natin. So yung makina natin is K6A engine turbo, 4-speed automatic transmission po ito mga kol. 12 valve. So naka timing chain na din to. So makita natin dito yung ating ignition coil at saka spark plug. Ito yung mga vacuum ng turbo natin. Dapat kompleto po yan mga kol para iwas low power ng ating makina. So ito yung turbo natin. So stock or original Japan pa po ito mga kol. So ito naman yung common rail ng ating injector. So ito yung injector natin, tatlong injector, isa, dalawa, tatlo. Then ito naman yung ating oxygen sensor. Yan, so dalawang oxygen sensor po yan pag mga turbo units. So yun, dito naman yung ating PCV valve, camshaft sensor is nandito. Dito tayo mag-refill ng engine oil. Ayan, so start natin. Ayan, so ganda ng andar ng makina natin mga kol. Ayan po, yan po yung insulator natin dito. Ayan. So
makita natin na functional po yung actuator sa ating turbo. So ito yan po yung pinaka-importante lalo na sa mga turbo units mga kol, kasi pag hindi po yan mag-function mga kol, hindi tatagal po yung turbo natin based sa aming experience. Then hindi po siya kawawa po siya sa akyatan pag hindi functional yung actuator sa ating turbo. Yan, so balik natin to, then check natin sa kabilang side. So open din natin yung ating hot opener para diretso na mamaya. Yan, so ang ganda ng kulay ng ating unit, so metallic blue. Yan, so dito naman tayo. Yan, so check natin. Ayan, so ito naman yung ating intake manifold. So aluminum po siya mga kol. Ito yung ating throttle body. Ito yung ating alternator, aircon compressor. So ito yung ano natin, engine dipstick, engine oil dipstick. Then yung ating ATF. Ayan, so dito tayo mag check ng ATF. Ayan, so check natin yan before natin i-release. Natin ng makina natin mga kol. So ito yung air filter housing, main fuse box, din yung ating ECU is nandito. So ayan, so yan po yung makina natin. Dito naman tayo sa hood natin. So dito naman makita natin yung ating coolant reservoir sa gilid mga kol. Ito yung coolant reservoir natin, brake fluid reservoir, din yung ating windshield washer reservoir. Then dito makita natin yung ating windshield washer reservoir. So yan po yung ano natin mga kol. So yung gamit natin na pintura is Ansal urethane paint mga kol. So kayo yung mamili ng kulay kung gusto nyo mag-order ng ganitong unit. So ulitin ko po, yung presyo nito is 315,000 kasama yung mga upgrades. Pero kung yung basic setup nito nasa 285 to 290, kayo na po yung mamili ng kulay. So running condition na po yan mga kol. Kung nasa Luzon, Visayas kayo, nag-a-accept po kami ng delivery. So additional lang po tayo ng charge. Delivery by land pag from Davao to Leyte. Yan, so Naga hanggang Naga binabaylan natin yan mga kol. Yung Iloilo pwede natin yan ipa-shipping. Din sa Luzon shipping natin. Then Palawan nagsiship din tayo dun. So additional lang tayo niyan mga kol. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next video uploads kagaya. Ingat po mga kol, and bye bye, God bless po sa ating lahat.